Hello po mga ka-PTV, welcome back na naman po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang nakitang pagbuo-buo sa dugo sa bangkay ng mga taong naturukan ng bakuna galing mismo sa mga grupo ng mga profesional. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod ninyong mapapakinggan na walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Ang susunod na iyong mapapakinggan ay base sa mga balita sa iba't ibang bansa kung saan may mga nagsasalita na ng mga embalsamador sa kanilang mga nakita at napansin sa mga bakunadong individual. Ito ay sa isang artikulo lamang ng mga taong may datos at hindi ibig sabihin nito na ito na ay opisyal na pahayag ng gobyerno. Pakinggan po natin. Isang embalsamador ang tuluyan na nawinakasan ang kanyang pananahimik sa kanyang mga nadiskubring hindi normal sa mga dugo ng bangkay ng mga taong nabakunahan na. Nagkaroon kasi ito ng parang pagbuo-buo sa kanilang katawan nung ito ay ineksamin nila. Hindi pa nila ito kailanman nakita sa buong buhay nila hanggang sa pagkalat ng pandemya at ang pagturok ng mga bakuna. Ang pangalan ng embalsamador na ito ay si Richard Hirschman na taga Alabama, USA. Sa halos 20 na taon sa serbisyo ay nagsisimula niya itong mapansin sa kalagitnaan ng 2021. Ayon sa kanya ay nagsimula niya itong makita noong Mayo o Hunyo ng nakaraang taon na meron talagang pagbabago sa mga dugo. Kaya kinuna niya ito ng imahe kasi baka ito ay isang kaso lamang. Pero pagdaan ng mga buwan ay mas lalong tumataas ang mga napapansin niya. At patuloy pa ito sa pagtaas kahit na bumababa na ang mga nahahawaan ng sakit sa kanilang lugar ay nakikita niya pa din ang pagbuo-buo sa mga dugo na ito kahit sa mga taong hindi nahawaan ng COVID. Malakas ang kutob niya kasi lagpas na sa kalahati ang nabakunahan sa kanilang lugar ay para sa kanya ito ay dahil sa bakuna. Pero sabi niya hindi naman daw siya doktor o isang eksperto. Isa lamang siyang embalsamador na naghahayag lamang ng kanyang mga nakitang datos. Iba kasi ang ibinabalita ng media tungkol dito na ang ikinamatay daw ng mga taong ito ay walang kinalaman sa bakuna. Kaya daw niya ito sinasabi hindi para manakot, kundi magbigay ng kaalaman sa mga tao at sa mga dalubhasa. Kasi hindi niya sakop ang pag-aaral kung ang totoong dahilan ba nito ay dahil sa COVID, sa bakuna, o sa ibang mga bagay. Ang gusto lang niyang mangyari ay magkaroon daw ng mga taong eksperto dito na tumingin sa mga data niya. Kasi kapag hindi daw natin ito gagawin at di natin malalaman ang punot dulo nito, madami pang tao ang maghihirap. Sa katunayan ay may mga nilapitan na siya at isa na dito ay si Dr. Philip Triantos na isang radiologist. At ipinadala ni Triantos ang sample na nakuha niya kay Hirschman sa 4 na laboratory. Pero sa kasamaang palad ay tinanggihan lamang siya nito. Kung meron mang tumanggap ay hindi masyadong binigyan ng masusing investigasyon. Kaya naman ay napilitan na silang magbigay ng samples sa labas ng kanilang estado. At dito na nga nasuri ni Dr. Ryan Cole ang mga samples at ayon sa kanilang investigasyon ay ang pagbuo-buo sa dugo ay dahil daw sa pagturok ng bakuna sa katawan ng tao. Ang epekto nito ay napipilitan ng katawan na gumawa ng pag-spike ng mga protina sa dugo sa loob lamang ng 8 linggo. Ang pagbuo-buo kasi ng samples ay gawa sa protein cells at ito ay dahil sa isang sangkap na nasa bakuna. Dagdag pa ni Dr. Cole ay hindi lamang si Hirschman ang nagbigay sa kanya ng mga samples. Madami din ng mga embalsamador ang nagbigay sa kanya. At may nakita din silang parang isang metal na bagay na nakadikit sa pagbuo-buo sa ilalim ng katawan. Ayon kay Hirschman at iba pa niyang mga katrabaho ay payag naman daw sila na ilabas sa publiko ang kanilang mga nakuhang datos. Nakatakot lang kasi sila, yung iba sa kanila, baka dahil tanggalin sila sa trabaho o mawalan sila ng lisensya. Malaki kasi ang magiging epekto nito sa larangan ng medisina at sa pag-iembalsamo.
Madami na kasi ang mga sumasang-ayon kay Hirschman tungkol sa kanyang mga napapansin. Meron na silang isang Facebook group kung saan doon sila nag-uusap at nagbabahagi ng kanilang mga datos at ebidensya. Madami sa kanila ang nagsasabi na kaya madami ang tumatanggi na ito ay tingnan ay sa kadahilanan na alam doon talaga nila ang nangyayari. Pero hindi nila ito kayang isiwalat. Alam nilang may problema at natatakot ang mga profesional sa medisina, lalong-lalo na ang mga doktor na kasuhan dahil sa kanilang pagrekomenda sa mga tao na magpabakuna. Sa kasalukuyan ay nakikita na ng mga tao ang hindi nasabi sa kanila bago pa sila turukan na ang totoong magiging epekto ng bakuna. At ang mga embalsamador nga ang unti-unti nang bumubuklat sa sekretong ito. Ayon kay Hirschman ay hindi niya ititikom ang kanyang mga bibig at hindi din siya mag-move on kasi patuloy pa din niya itong nakakita sa loob ng 2 taon. Okay lang sana kung once lang niya ito nakita pero patuloy pa din ang pagtaas ng bilang nito. Itong issue na ito ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan na. Kaya kailangan niya talagang ipagbigay alam ito kasama ng kanyang mga kapwa embalsamador sa mga doktor para kanila itong suriin at para hindi na daw makadagdag pa sa problema. May mga doktor nga na nagsasabi na kung hindi nagbigay sa kanila si Hirschman ng imahe ay hindi nila ito malalaman na nasa loob na pala ito ng katawan ng tao. Ngunit madaming mga grupo ang mga nagsasabi na wala itong katotohanan at gawa-gawa lamang ito para manakot sa mga tao. Pero ayon kay Hirschman, kaya walang solidong ebidensya ay dahil walang tao ang willing na mag-imbestiga nito. Kaya kailangan na talaga nating simulan kung ano ba talaga ang dahilan ng mga pagbuo-buo nito sa katawan ng mga tao. Gawin na natin ito bago pa mahuli ang lahat. Ayon sa kanya ay nag-alala lamang siya sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung mapapatunayan nila na wala itong kinalaman sa bakuna, ako ay magiging masaya. Pero kapag ito ay dahil sa bakunang itinurok sa milyong-milyong katao, kailangan may hakbang na gawin ang gobyerno. Nakakabahala na ito. Kaya dapat na ito simulan ng tingnan. Ano po sa tingin ninyo? Totoo po kaya lahat ito? Uulitin po namin na hindi ito ang opisyal na pahayag ng ating gobyerno at mga matataas na opisyal. Ito ay base lamang sa mga interview na grupo ng tao na may nakikitang anomalya. Pero wala pa ding nakakaalam sa mga nangyayari sa ating mundo kundi ang ating Panginoon lamang na makapangyarihan sa lahat. Magdasal lamang po tayo sa Kanya kada araw para tayo ay iadya niya sa lahat ng kapahamakan at dilubyo. Basta ang kapangyarihan ng dasal ang pinaka-importante sa lahat. Huwag po natin kalimutan ang tumawag sa Diyos sa lahat ng ating mga dinadanas at tinitiyak namin sa inyo na andyan lamang siya nakahandang tumulong. Maraming salamat po sa iyong panonood mga ka-PTV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.